Good day everyone. So, baka ma-experience nyo ito, laptop. So, tumatagal sa akin din ito kapag ano nang mayari. So, pansinin nyo, nasa BIOS tayo nasa inside H2O tayo ng BIOS ng Acer. So, pansinin nyo yung secure boot enable. Tapos, pansinin nyo tong boot priority order, walang list. Walang nakalagay. Ano tayo? Punta tayo dito sa information. Click natin yung right click. Yan. Yan. Ito pa. Yan. So sa information, mapapansin ninyo HDD0 model. Nandun po siya sa number. First boot. Okay. Na-format ko na po ito Pagka-format ko siya, okay na. May nag-loading na. Tapos mamaya nakurap. Nawala kasi siya dito sa... So, ang may problema dito guys, dalawa naman yan pwede siya dito sa isa. Pero dalawa slot ng hard drive yan. Yan. Hard drive or CD-ROM pwede. Wala pala. So, yun po. May problema dito sa BIOS. Corrupted yung settings ng BIOS. Siya po ay Celeron N4100s. So, ayos naman yung hard drive yun nadedetect to. Toshiba ko. Nadedetect. F10 ko po save natin, tingnan natin siya. Short video lang to guys, so just in case ma-encounter nyo yung ganito, ano ba yung gagawin. So ito po ay kailangan i-reprogram ang BIOS. So okay siya, bukas siya, and then lalabas dito no bootable kahit nandun yung hard drive. Tapos kaya ko napansin na malakas yung evidence natin na nasa BIOS yung problema, wala nga yung list kahit nandun yung hard drive. So boot order, wala yung list ng mga drives. Kaya matibay ang evidence natin na hard drive. Tsaka nakailang test na ako dito. Naglagay na rin ako ng ibang hard drive. Nag-boot na rin ako ng ibang pati flash drive ko hindi rin ma-detect. Yung mga bootable flash drive hindi rin po ma-detect. So yun po yung nagiging problem. Kahit lagyan ko po rin po, isa pa yung method na ginawa ko, kinuha ko yung hard drive, nilagyan ko ng program sa ibang laptop na Acer, sinalpa ko dito, wala pa rin po. Actually dapat yung method na yun is working. 100% old method po na yun is working. Pero hindi siya gumagana. Yan po ang sasabihin niya. Okay. Pero pag itong sinabi niya, paki-check po kasi dalawang uri po yan. Pwede pong kayo legacy or UFEI. Ito kasi ang default po nito ay UFEI pala, sorry. Yung unified natin. Ito hindi po siya pwedeng naka-legacy. Kaya siya nagle-legacy kasi binormat siya sa legacy or sa MBR, hindi siya binormat sa GPT. Kaya pag nag-outdated ito, yung battery lowbat, yung CMOS battery lowbat, babalik po siya sa default settings sa UFEI. Kaya lalabas po ito. Yun po. Kaya dapat i-format siya doon sa standard niya, kahit malowbat yung battery, kahit masira na yung battery ng CMOS battery sa time and date para mag-retain ng time and date, ay hindi siya diretso dito. Yun yung number one cause. O dapat ganun po yung cost, hindi naman ganun yung nakita natin. Pumunta tayo sa BIOS, yun po ang kinalabasan. Control Alt Delete tayo. Okay. So yun po ang kinalabasan niya. Pasok tayo ng BIOS. Delete or F2 po delete or F2. Tingnan natin. Tapos isa pa sa guys na napansin ko, ang tagal niyang pumasok sa BIOS. F2 pala siya, sorry. Tinaray ko rin to sa boot menu ng F12 wala din. Wala pang lumalabas na list. Tapos dapat ganyan, pasok na dapat siya sa BIOS. Ang tagal niyang pumasok sa BIOS. Ang tagal mag-read ng BIOS. Yung BIOS na tinatawag po natin basic input-output system siya po yung first boot ng program. Siya po ay ROM, read-only memory sa ating program. Okay, tinatawag natin na first program ng computer. Para dun po siya po ang namamahala sa in, out at pasok ng system or yung input output ng system. Ayan, pansinin niyo ang tagal sa BIOS
Diba? Pumasok na siya. Nandiyan naman po sa list. Punta tayo po dito sa boot. Ito yung boot. Ay, sorry. Ito tayo. Oh, wala pa rin. Wala pa rin po siya. Sa advance, boot menu. Enable ko po yung boot menu. Para sa F12, enable. Enter. F10, save natin. Press natin F12 kung may lalabas sa boot menu. Hindi na po tayo magtatapos, guys. Please support the YouTube channel of Sir B, tsaka yung page po natin. Paki-support naman po. Just like and share na, guys. Okay na po. Subscribe and share. Yan. F12 po to, boot menu po to. Ang mga Acer may boot menu po siya F12. Kailangan nyo pong buksan muna sila sa BIOS para diretso na po kayo mag-format kapag naka-on na po itong ating boot menu. Yung boot menu kasi mas madali po kaysa naman mag first boot, second boot po tayo ng pagpo-format para just in case hindi na po tayo babalik-balik. Alam po ito mga naka-experience. Yung nagpo-first boot, yung sila yung nagpo-first boot tapos babalik ulit sila sa BIOS para ibalik sa second boot yung bootable. Ang tagal. Okay, ayan na siya. Wala ring lumabas. Boot manager, boot option menu, walang lumabas ni kahit isa. Okay, yun lang po, guys. So ang solution nito, guys, is re-reprogram po yung BIOS. Nasa BIOS na po ito. Ipapadala ko po ito ngayon sa main second shop namin, sa main shop namin sa Calapan para magawa po siya. Okay, board level po ito. Wala na po akong magagawa dito, hanggang diagnosing lang po ako. I'm not expert sa board, sila na po ang gumagawa. Hanggang diagnose na ako. So maraming salamat, guys. Sana may natutunan kayo. Yun lang po. Just in case na ma-encounter nyo yung ganong issue, mag-desisyon na po kayo. Yun lang po. Maraming salamat and see you in my next video. Goodbye and thank you. God bless.